Una po sa ating mga balita, Senador Ramon Revilla Jr. tumangging magharap ng plea ng basahan ng sakdal sa Sandigan Bayan kanina. Kaunay po ito ng kasong plunder at graft. Sa halip, ang korte na lamang po ang nagpasok ng not guilty plea para sa senador. Samantala, nagharap naman ng not guilty plea sina Janet Lim Napoles at dating Chief of Staff ni Revilla na si Attorney Richard Cambe sa First Division ng Sandigan Bayan. Alamin natin ang iba pang detalye ng balita mula sa aming kasamang si Sweden Velado mula sa Sandigan Bayan sa lungsod ng Quezon, live. Yes, Kirby. Bago nagpasok ng not guilty plea ang Sandigan Bayan para kay Senador Ramon Bong Revilla Jr., ibinasura muna ng Anti-Graft Court ang motion to admit amended information na kahapon ng Special Panel of Prosecutors ng Office of the Ombudsman. Kanina, Kirby, sa aming panayam kay Attorney Joel Bodegon na abogado ni Senador Revilla, ipinaliwanag niya sa atin kung ano ba ang naging changes between the old document and the new case document na nagkaroon ng amended information. Narito ang kanyang naging pahayag. Yung amendment na gusto nilang gawin, unang-unang palitan kung sino talaga ang mastermind. Gusto nila palabasin na si Senator Bong Revilla. Sa sa original information, si Janet Lim Napoles ang mastermind. Sa pangalawa, ang ina-amend nila yon kasi nag-object yung nung unang hearing, nag-object yung abogado ni Ginang Napoles na bakit ay private individual ang sinacharge ng plunder. So ngayon, pinalalabas dito na si Senator Bong Revilla ang utak. Kirby, sa ginanap na arraignment o pagbasa ng sakdal sa mga kasong plunder at graft laban kay Senador Ramon Bong Revilla Jr. at iba pang kapwa-akusado or pangunahing akusado tulad nila Janet Lim Napoles, Richard Cambe, Ronald John Lim at Raymond De Asis, naghain sila ng not guilty Sandigan Bayan. Samantala, Kirby, ibinasura rin ng Anti-Graft Court ang hiling ng abogado ni Senador Bong na si Attorney Joel Bodegon na alisin o i-release muna ito sa kanyang detention cell kaugnay ng kakulangan sa kasiguraduhan sa impormasyon base sa isinumiteng amended information. Kirby, para naman sa motion to quash o pagbasura sa mga kaso ni Senador Bong, bibigyan sila ng 5 araw para maghain ng reply sa comments ng prosecution. Sa July 3, 4 at 7, alas 2 ng hapon, gaganapin ang preliminary conference para sa plunder and graft cases habang napagkasunduan naman na dinggin ang petition for bail ng mga akusado tuwing Huwebes. Yan ay sisimulan sa July 10. Kirby, patuloy tayong nakaantabay dito sa Sandigan Bayan para naman sa hearing ni Senador Juan Ponce Enrile mamayang 1:30 para sa kanyang petition for bail. At sa Lunes, aabangan naman natin ang arraignment ni Senador Jinggoy Estrada. Yan ang mga balitang aming nakalap dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Kirby. Alright, maraming salamat sa iyo. Sweden Velado, nag-uulat po yan mula sa Sandigan Bayan ng live.